Bukas ay araw ng Huwebes, mahalaga na araw para sa ating Inang Birheng Maria, lalo't ng Birheng Maria ng Santo Rosario, ang Birhen ng Fatima, kung bakit may karagdagang misteryo ng Santo Rosario na ibinigay ng ating dating Santo Papa Juan Paulo II, kung bakit ang misteryo ng liwanag ay dinarasan sa araw ng Huwebes, pagkat ito rin ang araw kung saan ipinagdiriwang natin taon-taon tuwing Huwebes Santo, ang huling hapunan ng Panginoong Hesukristo, kasama ang kanyang 12 apostol, ang pagkatatag ng banal na orden ng pagpapari. Dahil sa iniingatan ng inyong lingkod ang mga iba pang sikreto bilang saksi ng Panginoong Hesus ng muling pagkabuhay sa loob ng banal na misa, taon 1971 hanggang 1972, hindi lamang bilang katulad ng mga 12 apostol, kundi ang magdiriwang ng ika-32 taon ang inyong lingkod ng priestly and episcopal na anibersaryo sa darating na ika-24 ng Mayo 2024. At kung bakit meron tayong 6 na taon ng pandaigdigang pagdiriwang ng ating kaligtasan na nagsimula ng taon 2023 hanggang taon 2028, matapos ang patuloy na pagtupad ng Diyos ng kanyang tipan sa buong mundo na may propesiya noong taon 2022 sa Pilipinas, kung bakit ipinagdiriwang natin bukas ang ika-2 taon na anibersaryo ng tipan ng Diyos at ng kanyang propesiya sa ating bansang Pilipinas noong taon 2022. At ito'y bukas gaganapin ika-9 ng Mayo 2022. Kasabay nito ay ang ika-5 taon ng pagtatalaga ng aming simbahan, ang parokya ng Immaculada Concepcion sa Balayan, Batangas. Nagaganapin din bukas ng alas 6 ng umaga na sasamahan ng pagdiriwang ng banal na misa ng pasasalamat. Bilang tagubilin ng ating Panginoong Hesus ng muling pagkabuhay, na mag-ibigan tayo gaya ng pag-ibig niya sa atin, dapat natin harapin ang mga problema ng bansa sa turo ng ating Panginoong Hesus. Ang sama-sama nating yakapin ang tunay na krus sa ating buhay. Ang kahirapan, ang kawalan ng trabaho, ang pagkagutom, ang pagtaas ng mga bilihin na hindi sapat, ang ating sahod, at marami pang iba.
Ito'y mga tunay na pasanin na mabigat para sa ating lahat at sa bawat pamilya. Ngunit ayon sa Panginoong Hesus, ang lahat ng ito'y magiging magaang pasanin na krus kung nananalig lamang tayo na kasama natin ang Panginoong Hesus upang sumunod sa Kanya. Tulad kung paano siya nagtagumpay sa harap ng Kanyang pagpapasa ng krus, ng pagpapakasakit, ng pagkapako at pagkamatay sa krus, at ng Kanyang muling pagkabuhay. Nang dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat, sa ating mga kasalanan, at sa kamatayan, kung bakit ibinigay niya ang Kanyang buktong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa makatuwid, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo sa nagaganap ngayon sa buong mundo ng pagtutunggali ng inflation, ng climate change at global warming, at ng iba pang dilubyo na nagaganap sa iba't ibang bansa, ay nagpapahiwatig lamang na ang susi sa lahat ng pasanin natin sa buong mundo ng krus sa araw-araw at sa iba't ibang bansa ay patunay na ang kailangan natin ay pasanin ng sama-sama ang lahat ng ito, ang tunay na krus na ating nararanasan sa buhay upang makasama natin ang ating Panginoong Hesus sa pagpapasan ng mga ito upang ang lahat ng mga suliranin ng buong mundo ay maging magaang pasanin na krus para sa ating lahat. Ito ang biyaya at grasya na kailangan ng mundo na lihim sa maraming tao. Bakit nahihirapan ang marami sa pagpapasan ng tunay na krus ng ating buhay? Ang kailangan natin ay ang biyaya at grasya ng Diyos at manalig sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat upang tayo ay magmahalan o mag-ibigan tulad kung paano tayo inibig ng Panginoong Hesus, ng Kanyang pagpapakasakit, pagkapako at pagkamatay sa krus, at ng Kanyang muling pagkabuhay. Lalo higit ang Kanyang pag-akyat sa langit upang ipadala sa atin ang banal na Espiritu para tayo'y gabayan sa araw-araw nating buhay ng pagpapasan ng krus. Muli, para sa ating mga ina ng tahanan, maligayang araw po ng Mother's Day tulad ng ating inang Birhen Maria. Amen.